Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction sa isang survey, yung result ng survey na biglang tumaas ang trust rating ni Speaker Martin Romualdez. So, paano ito nangyari? Kaya gusto ko lang i-remind na meron pa tayong stock sa dark chocolate. Pwede pang mag-order sa number na ito, 0916-9000-997. Okay, may napanood akong vlog ni Ako Kabibig. Isa sa mga paborito kong vlogger ito. Napakasipag mag-vlog at saka very lively kung siya nag-vlog. Mabuhay ka, Ako Kabibig. Okay. Biglang tumaas ang trust rating ni Speaker. Okay, dito. Sabi ko, June, pinakabago. Ang kanyang trust rating, 55%. Wow! Ang taas nun. So, nakinig ako ng maigi. Ang tanong ko, kaninong survey group? Kasi depende sa nagsusurvey. SWS, nako. To me, ang mga credible, yung mga kapanipaniwala na nagsusurvey. SWS, at saka Pulse Asia dahil ito yung matagal nang nagsosurvey itong dalawa. SWS and Pulse Asia. Then sumusunod na dyan ang Okta Research Group at saka ano na yung isa? Yung kay Professor Malo Tikia. Kalimutan ko, yung kay, basta sina Professor Malo Tikia, parang may Asia din. Pulse Asia. Apat lang. Kaya huwag kayong maniwala ito Itong June survey na ito na papakita na napakataas ang ratings ni Speaker Martin Romualdez. Ito, Tangerie. Okay? Kailan lang lumabas ang Tangerie? Naririnig ko lang yung Tangerie nung last election itong May 2022. Meron ng Tangerie. So, bata-bata pa lang, mga 2 taon. Kung i-compare mo dito sa credible, yung matagal na survey group, malayo ang resulta. Okay, so ito, kay Martin Romualdez, 55% ang trust rating. Compare natin doon sa yung pinaka-latest itong either Pulse Asia or SWS na basta first quarter. Napakababa ang tawag na net satisfaction rating na ni Speaker Romualdez. Ang kanyang approval rating is 31%. Ang kanyang disapproval rating is 28%. Giving him positive 3% na lang. Malapit ng mag-negative. Parang malala ko si ex-VP Lenny bago mag-eleksyon noong May 2022. Yan, survey ng Pulse Asia or SWS. Negative na na umabot siya ating mga negative 5%. Ibig sabihin, mas mataas yung disapproval niya kaysa yung approval niya. Ganyan po si VP Lenny noong kapanahonan niya. Ito si Speaker, malapit na siyang mag-negative. Ganyan. Yan ang malapit sa katotohanan kasi SWS or Pulse Asia ang nag-survey. Ito naman, Tangerie. So, binasa ko yung comments doon sa vlog ni Ako Kabibig. Maraming nagsabi, Kabibig, Tangerie yan, kanila yan. Kasi itong mga survey, pwedeng commission, pwedeng non-commission. Ang karamihang survey ngayon ng Pulse Asia, SWS, Publicus Asia pala, yung isa, Publicus Asia yung kay Professor Malo Tikia, Okta,
Ano yan? Non-commission survey. Walang bayad. Nagsosurvey lang itong mga grupong ito dahil public service nila. Para malaman ng kalagayan ng bansa. Kaya pasalamat tayo itong mga matitino na survey groups. Nakikita natin ang sentimento ng nakakaraming Pilipino. Itong Tangeray, ano to? Commission ito. Pag commission, binayaran. Kung may bayad, alam mo na, anong gusto na ng nagbayad. Yun. Pala kasi mind conditioning. Kaya nga, very important ngayon itong mga survey. Huwag po tayong paluluko. Kasi, i-condition nila ang mindset ng mga botante. Lalo na ngayon, malapit na ang 2025 na election. Papakita na yan ng mga hindi na nila maloko ang taong bayan ngayon dahil age of social media. Lalo na kung ang tinitignan ko yung mga presidential survey results na ni minsan ang speaker hindi siya nakakuha ng 1%. Nilalampaso siya, mabuti pa si Senator Padilla, Senator Hontiveros, nakakakuha ng 1, 2, or 3%. Ang very consistent, itong sina ex-VP Lenny, sino pa? Si Senator Tulfo at si VP Sara. Yan, consistent yan. Matataas ang kanilang rating. Ang speaker, wala na. Hanggang kailan kaya magbunga ang kanyang itinatanim? Ano yung tanim niya? Ayuda. Grabe, billions of ayuda na ang binibigay niya sa taong bayan. Na okay naman. Kasi, total pera ng taong bayan din yun eh. At least natitikman ng ating kababayan. Kaya sige, bigay lang kayo ng ayuda, no problem. Kaya lang, ano yung motive sa pagbibigay ng ayuda? Is it really from a sincere heart para tumulong o dahil sa politika? Ang Pilipino naman, hindi naman bobo ang Pilipino. O ang Pilipino, nararamdaman ng Pilipino yung taos-puso na pagsisilbi. Susuklian kanila kasi nga ang kasabihan natin, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya tingnan nyo ang ating VP Sara. Dito pala sa Tangeray result na yun, pinapalabas nila, bumaba na ang satisfaction trust rating ni VP Sara mula 60% noong May, bumaba ng 58 na. Yun na, makita yung trending, pababay na. Tapos si PBBM, pinataas na, 56% noong May, tumaas siya ng 58. So, nagsisimula na. Labanan na ito ng survey results. Itong mga susunod na mga labas ng survey. But, ulitin ko, bantayan lang natin itong mga credible. Pulse Asia, SWS, Publicos, and Okta Research Group. Okay? Dahil sa nabantayan ko, sila talaga, yung Okta Research Group, noong panahon ng COVID, ang gaganda yung mga projection nila is nagkakatotoo. Ganito rin yung election, halos pare-parehas ang sinasabi ng Publicos, ng SWS at saka Pulse Asia sa sino talaga ang leading, sino ang malakas sa survey. At yun, malakas talaga yung unit team, kaya nanalo ang unit team. Kaya lang, hanggang ano lang pala yun. Akala ko yung unit team na yun is magtatagal. Tuwan-tuwa ako nung marami sa atin natuwa nung nanalo si PBBM at VP Sara. First 6 months, okay pa naman. Ang ganda. Lalo na nung nandyan pa si
Attorney Vic Rodriguez. Nako, ganda ng buwelo. Kaya lang, sayang. Yung buwelo na yon. Kasi napasukan na ng iba. Personal interest na. Lalo na nung umalis na si Attorney Vic sa Malacanang at may pumasok na iba at may nakialam. Alam nyo na. Alam nyo na. Yung nakialam, ito na po. Simula ng pabulos of going to the worst na. Kasi nasobrahan nila ang ambisyon sa politika. Gusto nila ng People's Initiative, charter change para like father like son. Naka 20 years yung amahan. Ito naman ngayon beyond 2034 na ang target nila. Kaya ang kandidato nila na speaker, hindi talaga mananalo sa isang fair and square election. Kaya PI, charter change, para maging prime minister ang manok nila. But hindi nila maloloko ang taong bayan.